Ang kasaysayan ng pitong arkanghel, Part 2. Ang sumunod na lumaban kay Lucifer ay ang anim na espiritong ayaw tumanggap ng gawain sa Infinito Diyos. Napuwersa silang lumaban sapagkat nasasakop na ng dilim ang kanilang kinaroroonan. Silang anim ay nagporma ng tala ng Diyos na walang iba kundi ang simbolo ng hexagram o ng bituin ng Israel. Sina Elim, Borim, Morim, Bikairim, Persalutim at Simitim ay nagkaisa ng kanilang liwanag sa tala ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang Adonai, Dorana, Oradan, Nadaro, Anarod, Yanoda. Subalit pinahigop ni Lucifer ang liwanag na naturan sa dilim upang maging karagdagang lakas para sa kanya. Pinangtapat ni Lucifer ang mga salitang ito sa anim. Wonowum omogodyo nowomoj ojogomo wonogon luogomo womonom. At nabuwag ang pinagkaisahang kapangyarihan ng anim. Napagtanto ng anim na wala silang laban kay Lucifer kung kaya sila ay umalis na lamang. Ang tatlong espiritu na lamang ang natira sa konseho ng 24 na kilala bilang sina Kue Ambati, Kue Ampikchik, Kue Amtimik na may mga pangalan sa kapangyarihan bilang Seliam, Tulogoam, Magogam, Sumitam, Tuksa, Meeliam, Selitam, Temetiam. Silang tatlo ay nagbasbas sa pitong itlog at ang sabi, sa aming pangalan ipinagkakaloob namin ang aming basbas sa mga espiritong ito upang magkaroon ng sapat na kapangyarihang matalo si Lucifer. Si Timitis, Tisimisit, Mizimisim, ang tatlong potensya ay maging isa, si Timisim. At sa aktong iyon ay lalong nag-alab ang liwanag ng pitong itlog na tila mga araw. Sa aktong ito, lumangkap ang pitong serapim mula sa luha ng anak na babae ng Diyos sa pitong itlog at sila ay lalong nagniningas ng higit sa mga araw. Ang huling nagbasbas sa pitong itlog ay ang pitong espiritu ng Diyos at ang sabi, taglayin niyo ang kapangyarihan ng aming pangalan. Nabasag ang pitong itlog at isa sa pitong espiritu ay si San Miguel na nabuhay muli. Binasbasan ng tatlo si San Miguel ng bukod na basbas at ang sabi, taglayin mo ang aming kapangyarihan at anyo ng kamatayan na iyong ipinaglalaban kay Lucifer sa kagipitan. At bumanggit ang tatlo sa kanilang lihim na pangalan sa kamatayan na Sancto Abal, Sancto Lumayos, Sancto Loguste. At itong tatlong pangalang ito ay nabuhay at pumasok kay San Miguel. Bago lumakad ang pitong arkangheles sa pakikitigma, binasbasan sila upang magligtas sa kapanganiban at mga signos. Sarhas goimpas ratal, makaguimpas supplent salvator hum. Giparo del raptos sigit giparo sigit. Benedictam ad scriptam ratam, rationabilem cue fezere digneris. Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Setiel, Judiel, Barakiel, vos enteros reptis mecum salvatorem. Abaiste, abiste, abitem, pas, bibas, lampas, aku ed sikot Deus. Nang lulusobin na ng pitong arkangheles ang kampo ni Lucifer, nangusap ang pito ng ganito. Portitilo suspendido, egolis, egolis, nebit pacem, adorabit, deum patrim. Bonum rexit ego sum gabinet Deus, Yahuwah. Nang naramdaman ni Lucifer na siya ay tinutugis ni na San Miguel, ay nagwika siya upang sila ay mahadlangan. Montibus in errare ignis in erat aedebus. Mula sa pusikit ng kadiliman ay lumabas ang malaking apoy na humarang sa pitong arkangheles. Nang ito ay mangyari, sinabi ng pitong arkangheles ang exorphoris vinculistam quam.
exarcere ed soferno siya ahaha. At ang 7 arkangheles ay pumailan lang sa kaitaasan. Akala ni Lucifer na nanalo na siya. Sa puntong ito, si San Miguel ay ang isang arkangheles ay bumanggit ng sabay-sabay. Aviste avite avitem, ampilam goam exemenerao, quid sicut Deus omnipotens sempiterno Deus. Nora veritas bonigas mitam medoriam a eternum persico amor hum. At si San Miguel at ang 6 na arkangheles ay nag-isang katawan. Si San Miguel ay muling bumaba ng biglaan sa harap ni Lucifer na may tanga ng sibat na nakaturo ang dulo sa kanya. Winika ni San Miguel ang ad numem rei redemptionem mundi ego sum canistrum presidum ohaha aho. Sa salitang ito ay hindi na nakaalis si Lucifer at nakulong ng biglaan. Nabigla din si Lucifer at napatigil sapagkat nakita niya sa kanyang paningin ang 3 Diyos at hari ng kamatayan kung saan nakatayo si San Miguel. Upang hindi matuloy ang pagsibat, winika ni Lucifer ang subtum nubtum belitsak. Nang maramdaman ni San Miguel na may kumukontra sa kanyang pagsibat, winika niya ang Hiparo Sirisip Sancta Sanctil Sancrus Manlalapok Bambaubim at nasibat ni San Miguel Arkanghel si Lucifer na tinagasan ng kapangyarihan at ng hina. Nagwika si San Miguel ng ganito, in retes autin reti ameta insedisti, at bukod sa sibat na nakasaksak, inumang ni San Miguel Arkanghel ang kanyang espada sa leeg ni Lucifer. Sumagot si Lucifer ng inflexit segla odius. Sagot ni San Miguel, hanggat hindi ka sumusuko, ang mga sandata ko ay nakasalangsang laban sa iyo. Jehiha hihok si oksum. Nagalit si Lucifer at nagsalita. Fausis dabo, sino ang nag-utos sa iyo? Damihin nung magsabi ka. Sagot ni San Miguel, ang Diyos na ang ating nasa kaitaasan, ang Diyos na ang ating amang nasa kaitaasan. Meius adventus ad salutem animarum fatalis fuit. Sa salitang ito ay hindi nakaimik si Lucifer at halos nangalisag ang kanyang buhok. Nagsigawan ang mga nasa kaitaasan kasama sina Upmadak, Abonatak at iba pa nilang mga kasama ng in aeternum clodontor lumina noctem, at lalong nagliwanag. Ito ay dahil ang pinagsama-sama nilang liwanag ay tumama sa kinaroroonan ni San Miguel at Lucifer. Nasakta ng lapis si Lucifer sa liwanag, at ang kanyang balat ay napaso sa liwanag. Sinabi ni San Miguel ang salitang ito, verum tatem verbum et capulares tum gladium. Pinalo ni San Miguel ang kanyang espada sa ulo at leeg ni Lucifer. Ito ay nagliwanag at nag-iwan ng marka ng anyong tinik na tanikala at pumalibot sa leeg at ulo ni Lucifer. Matapos nito, isinunod ni San Miguel ang pangungusap ng Infinito Dios na ipinagkaloob sa kanya. Destrua te Deus Pater, destrua te Deus Filius, destrua te Spiritus Sanctus. At ito ay naging hudyat upang lumabas ang matatalim na espadang kidlat sa kaitaasan at tumama sa tagiliran ni Lucifer. Nahati si Lucifer sa 3 bahagi at naabo. Namatay si Lucifer at naabo.
Naawa din ng Espiritu Diyos kay Lucifer at sa kanyang anak na babae na walang tigil sa pag-iyak, at sa mga luha ay nalikha ang iba pang mga anghel sa kalangitan. Napagpasyahan ng Espiritu Diyos na buhayin muli si Lucifer bilang hiwa-hiwalay na bahagi at tanggalan ng alaala. Kung kaya't binuhay niyang muli sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay kanyang pinangalanang Raphael na kanyang kinuha at naging utusan niya sa pagpapatubad ng kanyang saloobin sa lupa. Ang ikalawang bahagi ay si Luzbel na siyang inilagay niya sa mga bituin upang lalong kuminang ang mga ningning nito. At ang ikatlong bahagi ay si Beka na siyang inilagay niya sa mundo upang maging Diyos ng sanlibutan alang-alang na lamang sa pagmamahal ng kanyang anak na babae. Binura ng Espiritu Diyos ang alaala ng tatlong bahaging ito upang hindi na maulit ang kasamaang ginawa ni Lucifer. May kaunting abong itinira ang Espiritu Diyos mula sa tatlong bahagi ni Lucifer. Ang abong ito ay siyang ginamit sa paglikha ng tao. Kung kaya't ang babaeng anak ng Diyos ay nagmamahal sa tao bilang alaala ng kanyang minahal. Umiiyak ang anak ng Diyos dahil hindi na niya makakasama ang mahal niya. Dahil sa pagdadalamhati ay naantig ang damdamin ng Espiritu Diyos at sinabi, "Bababa kita sa universo ngayon at sa kadiliman. Magkakatawang tao si Raphael, si Luzbel at si Beka." Ito ay upang matuto ang mga bahagi ni Lucifer na magpakumbaba at magbago. Hanapin mo silang tatlo at iyong ipagsama-sama sa iisang katawan. Kung magagawa mo ito ay papayagan ko siya na magkaroon ng pagkakataon na makaakyat muli sa aking kaharian na buo at muli mong maging kasama. Bilang kapalit, magpapakasakit ka sa mga kasalanan ng sanlibutan at tutubusin ang kanilang sala hanggang sa panahon na mapagsama mo ang tatlong bahagi niya sa iisang katawan. Kung iyong magagawa ito, maging ang mga taong nilikha ko mula sa kanyang alabok ay bibigyan ko ng pagkakataong makaakyat sa langit at mapasama sa aking paghahari. Natuwa ang anak na babae ng Diyos at pumayag siya sa nais ng kanyang ama. Si Beka, ang ikatlong bahagi ni Lucifer, ay nasa lupa. Nang likhain na ang tao ay binigyan ng kapangyarihan sa mga nilalang sa lupa at nagalit siya at nainggit. Nag-anyo siyang ahas at tinukso ang unang tao sa pagkain ng bunga ng kaalaman sa masama at mabuti. Dahil dito, maging ang unang tao ay napaalis sa paraiso. Si Raphael noon ay inutusan na bantayan ang puno ng buhay at pinagkatiwalaan ng espada ng ox upang hindi palapitin ang sinumang hindi marapat. Si Luzbel noon ay nagkaroon na ng sapat na kapangyarihan upang mabuo at maging katawan na siyang palakbay-lakbay sa liwanag ng mga bituin at nangangalaga sa ningning nito. Dahil sa ginawa ni Beka, pinababa ni San Miguel sa lupa upang siya ay parusahan. Walang laban si Beka kay San Miguel. Nakiusap si Beka na siya ay tigilan, bilang kapalit nito ay nangako siya na hindi niya pipinsalain ang mga kaluluwang inosente sa kasamaan. Kung siya at ang kanyang kampon ay mamiminsala ng sino man, ay maaari silang tawagin at mapag-utusan sa pamamagitan ng mga salitang ito. O poderoso mitam re de los herejes, Refocal General Saos Lolanggalang, Mani itum igay manus deis Ios igos, in nomine Yahuwah el Sabaoth Beni Spiritus. At saka isinunod ang pangungusap na
Pumunta ngayon din dito ang espiritong namiminsala sa nilalang na ito at saka kumatok ng 4 na ulit. Matapos ang ilang mga panahon at saling lahi ng tao, nagkaroon ng tagahalili si Rapokael, si Luzbel at si Beka sa kanilang mga gawain. Si Rapokael ay pinalitan ni Rapokaal na kanyang duplikado. Si Luzbel ay pinalitan ni Luzbaal na kanya ding kaduplikado. Si Beka ay pinalitan ni Beelzebud bilang tagapamuno sa mundo at sanlibutan. Nagkatawang tao si Rapokael, Luzbel at Beka bilang mga babae. Sila ay nagsulit at naghirap bilang mga ordinaryong tao. Ang babaeng anak ng Diyos ay binaba din sa mundo bilang lalaki. Sa tuwing binababa siya sa mundo, kasama niyang binababa ang 7 arkangheles dito sa anyong espiritu. Ang mga bahagi ni Lucifer ay ang babaeng anak ng Diyos ay nabuhay sa lupa at nagpakasakit. Ito ay bilang pagsusulit sa mga nangyari dati. Ang babaeng anak ng Diyos ay paulit-ulit na nagkakatawang tao at gayon din ang mga bahagi ni Lucifer. Sa isang panahon ng buhay ay natagpuan ng babaeng anak ng Diyos ang 3 orihinal na bahagi ni Lucifer at ito ay napagsama sa iisang katawan. Sa pagsasamang naganap, itinulot ng Infinito Diyos na limitahan ang kapangyarihan o ng kakayahan at kapangyarihan ni Lucifer upang hindi na umabuso. Si Lucifer ngayon ay nakatanikala sa katawang tao, limitado ang kapangyarihan at may nagbabantay. Ang mga nangyayaring kasamaan sa mundo ay hindi siya ang lahat ng may dulot kundi ang mga taong may kabahagi niya. Patuloy pa rin ang kasaysayan hanggang sa ngayon. Ang mga nangyayari ay nakatakdang mangyari, ang magaganap ay magaganap.